Yung akin pong conversion story, kami po ay pamilya na galing talaga sa Katoliko. Katotohanan niyan, ang side ng nanay at tatay ko ay talagang mula sa Roman Catholic, mga kapatid. At lumaki kami na Katoliko, no? May mga ribulto, may mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, no? Iba't ibang mukha ng Kristo, iba't iba ang mga ribulto na nasa amin, at marami din kaming mga rosaryo. Alam niyo yung rosaryo? Yung ginagamit na mag-rosary sila, yung may cross na may katawan ni Kristo, no, mga kapatid, yung bilog-bilog. At ganun po ang naging buhay namin. Ang tatay ko ay lasinggero, no, nagsusugal, tapos si malakas manigarilyo, ganun tas lumaki kami na talagang nandun yung laging away ng pamilya, no, ng nanay at tatay ko, dahil yung tatay ko napaka-bisyoso. At dumating yung punto na minsan ang tatay ko nagkakautang dahil sa sugal, no, mga kapatid, at inom. O, ganun ang nangyayari. Tapos lumaki kami na talagang nandoon yung walang kapayapaan, walang Kristo na talagang kinikilala. Kumbaga, tumatawag sa Panginoon pero hindi yung gaya nung ginagawa ng mga Seventh-day Adventist. So napakagulo, mga kapatid. Habang ako ay lumalaki, nandun ko naranasan, no, talagang grabe yung iba yung pamilya ng Adventist at pamilya ng Katoliko, mga kapatid. Dumating yung panahon na naging high school ako, mga kapatid, first year high school, ay yung aming family ay may mga kaibigang Seventh-day Adventist, no? And then, ang pamilyang ito ay naging kaibigan ng mga magulang ko, pero hindi talaga na Adventist yung magulang ko. Dahil yung tatay ko ay talagang matigas yung puso niya, mga kapatid. Dahil nandun yung pakay niya, yung kanyang layunin, ang kanyang isipan doon sa mga bagay na makasanlibutan. No, yung nanay ko minsan nagsusugal din, tapos malakas magmura, no, kasi yung lahi ng nanay ko ay Espanyol. Ang lahi naman nila malakas magmura, mga kapatid. No, kaya yung mga kapatid ko namana nila yung pagiging mapagmura, no, mga kapatid. At dumating yung panahon, mga minamahal na mga kapatid, no, ako ay nagpasok na sa elementary, sa high school, first year high school ako. May mga kaklase ako na Adventist, na mga kapatid, na mangilan-ngilan, na nagkaroon na niya ng Bible study sa isang tahanan ng Adventist at niyayaya akong makinig. Ang sagot ko sa kanila, mga kapatid, ay hindi ako sasama. Bakit ako makikinig sa mga sabadista? No, sabadista kasi tinatawag nila eh. Ba't ako sasama diyan? Meron naman din kaming Diyos na pinaglilingkuran, no? Katoliko ako, magkaiba tayo ng paniniwala, sabi ko sa kanila. Ba't niyo ako isasama diyan? Hindi ako sumasama, mga kapatid. Dumating yung panahon na inalok nila ulit ako, mga kapatid. Inalok nila ulit ako na makinig sa kanilang Bible study. Sabi ko, hindi nga po pwede kasi magkaiba tayo ng samahan at magkaiba tayo ng paniniwala. Ang sabi nila sa akin ay, bakit tinatanggihan mo? Biblia naman yung itinuturo. Pakinggan mo lang at subukan mong ikumpara yung aral ng Adventist at yung aral ng Katoliko, mga kapatid. Kami, nung araw, wala kaming Biblia na buo, yung Old and New Testament. Ang mayroon kami atidan ay at mga kapatid, yung pong bagong tipan. No, alam naman ninyo yan, no? Yung madalas na ginagamit ng Katoliko, yung bagong tipan. Kahit sa amin, meron kaming bagong tipan. Ngayon, sinubukan kong makinig, mga kapatid, no? Sinubukan kong makinig sa aral ng Adventist. Nakita ko, talagang well-versed ang mga Adventist. Kahit yung mga babae sa amin, maliit lang kasi yung church, pero napaka-well-versed nila at napakagaling sa Biblia. Yung mga babae doon sa amin ay marurunong magtugtog ng gitara at tinan. Marunong sila magtugtog ng gitara. At magaling umawit, mga kapatid. So sabi ko, ang ganda, no, mga kapatid. Hanggang sa ang sabi noong family Abilong kasi yun, ang sabi ay kung willing niya ako na mag-Bible study, ay pumunta sa aming tahanan. Sabi ko, sige po, at magpaalam ako sa magulang ko. Di nagpaalam ako, sabi ko kung pwede may Bible study sa atin.
tinanggap naman po ng magulang ko, wala naman silang tutol at tinanggap yung Bible study. So isa sa mga nag-Bible study sa akin, yung family Langgido na nanonood din sa atin, na mga, kung tutuusin, ay mga pamangkin ko at yung lula nila ay pinsan ng nanay ko. At yung nanay nila, pamangkin ng nanay ko sa pinsan. At doon sila naman ay parang pamangkin ko rin, no, kung tutuusin. Ay sila po ay nag-Bible study sa akin. Malayo man yung kanilang pinanggagalingan, ay nagkakabayo lamang sila. Nung araw, hindi pa uso yung motor eh. Nagsasakay sila ng kabayo, di kaya naglalakad sila para lamang makarating sa amin at mag-Bible study. For 3 months, no? 3 months, almost 3 months ng pagba-Bible study, mga kapatid. Marami ako mga katanungan, bakit yung mga Seventh-day Adventist hindi kumakain ng karumal-dumal, hindi kumakain ng baboy? Sabi ko, masarap naman. Nung dati kasi mga kapatid, nakakain na ako ng dinuguan ng baboy, yung baboy, yung humba, lechon, at ba't di sila kumakain ng ganon, ng pusit, ng alimango, mga alimasag? Yun, kinukuha namin yan dati, mga kapatid. Noong kasi ako hindi pa Adventist, ang ginagawa namin ng tatay ko, pag wala akong pasok, pag Sabado, o di kaya Linggo, pumupunta kami sa Katonggan. Kung alam niyo yung Katonggan, yung tabi ng ilog o dagat na maraming nandoon yung mga crabs, mga kapatid. Andun yung alimango. Nangunguha kami doon at magaling ako manguha sa ganyan, no, mga kapatid. Yung aming lagayan ay yung parang sibot ang tawag dyan eh. Yung net na parang bulsa-bulsa na nilalagyan namin. Puno lagi yan, mga kapatid. At magaling kami manguha nung araw sa ganyan. At dati kapag nangunguha kami ng ganyan, may dala na kaming suka at yung sili kasi nagluluto kami roon. Pero dumating yung panahon, doon sa Bible study namin, mga kapatid, ay talagang lahat ng tanong na aking ibinabato ay nasasagot, lalo na pagdating sa doktrina. Kasi sabi ko, sa aming mga Katoliko, ay wala namang itinuturo na ganyan, maliban kapag mahal na araw. Alam naman ng mga Katoliko yan, pag mahal na araw, ay may mga araw na pinagbabawalan at kumain ng karne. Di ba ga? Bawal kumain ng karne, kahit anong karne, ng ilang araw, mga kapatid. Tapos maglalagay ng, ano ba tawag dito sa noo. Ngayon, ay nalaman namin ng aming family na ito nga ay bawal at ito ay hindi pinahintulot, mga kapatid, no, sa mga lingkod ng Panginoon. At nalaman ko rin, sabi ko, bakit kayo Sabado? Ang tawag kasi sa mga Seventh-day Adventist, mga Sabadista. Bakit kayo Sabado? Kami Linggo at marami naman kami na Linggo. Ba't kayo Sabado? Sa amin, mas tama dahil Linggo marami. Ang sabi niya, hindi po yan nakikita o na pagbabatayan yung marami, kaya Linggo. Ang ating pagbabatayan, Biblia. Ang sabi niya, ng mga nag-Bible study sa akin, banggitin ko na lang, isa na doon, namatay na nga si Tio Miliano Abilong. At yung mga Langgido na itinuturing ko na hanggang ngayon ay mga mentor ko sa Biblia. Unang-una niya dyan, si Kuya Giging, isa sa mga naging close ko na batikan sa Biblia. Rinaldo Langgido, Kuya Giging. Si Kuya Gagang, yung kanyang kuya. At si Kuya Buboy, yung kapatid nila. O, kita nyo ba? Sila yung mga Langgido na talagang nagba-Bible study sa akin. At magkakapatid na mga bihasa sa Biblia, mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya, ang ikapitong araw ay hindi Linggo, kundi Sabado. Doon ako nagulat kasi yung itinuturo sa akin ng mga teacher ko nung elementary at edad ay hindi naman ikapitong araw ay Sabado, kundi Linggo. Kaya nga, tinuturuan kami ng kanta ng teacher ko nung elementary. Sabado sa bahay, katulong ni nanay. Linggo'y nagsisimba ang buong pamilya at nananalangin sa Panginoon natin. Tinuturo yan, mga kapatid. At yun ang nalaman ko nung ako'y elementary, mga kapatid, hanggang sa nag-high school ako. Kung naalala niyo yung kanta na yun, mga kapatid, di ba? Yung Sabado sa bahay, katulong ni nanay. Linggo'y nagsisimba, buong pamilya. So ang alam namin, ang ikapitong araw, Linggo. At yun ay pagsamba, no? Araw ng Pangilin. Ang sabi nung isa sa mga nag-Bible study sa akin, ay kahit itanong nyo sa mga pari, o diba ga? At sa Bibliang Katoliko, ang nakalagay talaga ay Sabado.
At yung nakalagay sa unang araw, linggo. Kami mga kapatid, nung araw, mayroon kaming New Testament. Yun ay, may mga picture pa ngayon yung mga drawing at tidan. Yun ang nandoon mga kapatid. Yung pari namin sa amin, kasi nung ako nag-aral ng high school mga kapatid, no? Ay, naalala doon ng kapatid na Rangel yung awitin. Sikat yun ng elementary, no? Grade 1, grade 2, yung mga ganyang awitin. Yung amin pong school sa Leong High School ay bago makarating sa school, 3 barangay na tidan, no? Nakapunta ka na doon. 3 barangay bago makarating sa school namin. Nilalakad ko lang po yan. Merong parokya. No? Naalala nyo yung nagtalakay tayo ng mga nakaraan na may 10 utos na nasa harap nila. May parokya sa amin, mga kapatid. At yung parokya na yun, nandun yung pari nakatira. Tinanong ko yung pari, mga kapatid. Sabi ko, Father, dala-dala ko yung bagong tipan, no? Sabi ko, Father, bakit sa atin linggo? Ang nakalagay dito sa ating Bible ay Sabado. At yung unang araw ay linggo. Sabi niya sa akin, linggo naman talaga ang unang araw. Sabado ang ika-7 araw. Kaya nga, pag linggo nagmimisa ako, pag Sabado nagpapahinga ako. Yun ang sabi ng pari sa amin, no? May matandang pari, si Father Tambago, mga kapatid. Ngayon, napalitan siya nung isang pari na nakalimutan ko na yung pangalan, pero yung mukha, kilala ko pa rin, na nagtuturo pa sa amin ng awit na yung sa Psalms 119 verse 105 na ang salita mo'y ilawan. May Bisaya na ano yan na kanta na sila yung gumawa na itinuturo sa amin, mga kapatid. Dahil merong na nagtuturo ng catechism sa amin sa high school. Ngayon, mga kapatid, sabi ng pari, sabi ko, kasi Father, may nagtuturo sa akin sa Bible na yung palang ika-7 araw, Sabado, sabi ng mga Seventh-day Adventist. Kaya ang sabi niya, Sabado naman talaga. Kaya nga, sabi niya sa akin, kung saan ang puso mo, doon ka, kasi yun ang katotohanan nasa Biblia. Mga kapatid. Ngayon, dumating yung panahon na nagpasya akong magbabautismo. Kasi nagtanong na, umabot na sa almost 3 months ng Bible study sa amin dahil every Sabbath, Sabado ng hapon, pumupunta sa amin mga kapatid, yung pong mga Seventh-day Adventist. Ngayon, nasagot na po yung mga tanong ko na unique, no? Unique dahil iba yung aral ng Adventist kaysa ibang relihiyon. Kasi sa mga relihiyon ngayon mga kapatid, o sa mga samahan ngayon, mga denomination, magkaiba sila ng pangalan, pero iisa yung doktrina nila. Linggo, yung kanilang doktrina iisa. Pagdating ng pangingilin, linggo pinagtatanggol. Pagdating sa kinakain, walang bawal, no? Hab-hab lang sa Bisaya ba, mga kapatid. At ang iba, ang nabago lang, karatula. Di ba mga kapatid? Born again. May mga Katoliko na punta sa born again, ang nakalagay ay Assemblies of God, o di kaya napunta sa Pentecostal. Pero same pa rin ang pangingilin. Walang difference, mga kapatid. Walang pinag-iba, mga kapatid, liban sa mga rebulto na tinatawag. Ngayon, dumating yung panahon, mga kapatid, na kumuha na sila ng pasya. Papaano ang inyong desisyon na magpasakop? So doon na unawaan ko na ang bautismo sa Katoliko ay mali. Hindi lamang mali, maling-mali, mga kapatid. So ang nangyari, naunawaan ko ang bautismo ay ilubog. So sabi ko ay magpapabautismo ako at ipinaalam ko sa aking mga magulang. Nung unang tinanggap nila, mga kapatid, ay nang pahintulot nila, okay naman, no? Nabautismohan ako, no, sa Placer, sa baryong Gamay man siguro yung tawag ng barangay na yon. Doon ako binautismohan ni Pastor Barita. Ngayon, mga kapatid, nabautismohan kami noong time na yun, 13, mga kapatid. Nung nabautismohan na, every Sunday, Saturday, nandun kami sa simbahan. Dumating yung punto na yung ate ko kasi dalawa nag-aral na rin. Sa amin po kasi ako yung tagalaba. No, tandaan niyo mga kapatid. Ako yung labandera kasi yung nanay ko po may pilay, may bali yung kanyang backbone, no, yung kanyang spinal cord. May bali. So dumating yung panahon na nagkaroon na ng conflict sa trabaho ko bilang anak at gampanin sa pagsamba, no, tuwing Sabado, mga kapatid. Yung aming simbahan malayo pa, tatawid kami ng ilog, hindi pa nakarating sa Tidan doon dahil sira na ngayon yung simbahan namin Mga kapatid, anong nangyari? Dumating yung panahon na hindi na ako pinayagan ng aking mga magulang na
sumamba. Nandun yung aking pagtangis, mga kapatid, no, yung pag-iyak na parang hindi ako mapalagay pag hindi ako makasamba. Dumating ngayong punto, mga kapatid, na sabi ko, magsimba po ako pa. No? Hindi pumayag yung tatay ko. Nagpaalam ako sa nanay ko, hindi rin pumayag ang nanay ko. May mga panahon, mga kapatid, na lumuluhod ako. Inasanay kasi ako doon, may altar kami, tapos may rebulto. Pag mulat ko, may rebulto. Sabi ko, sorry Lord. Tapos tumagilid ako, mga kapatid. No? Dahil may mga rebulto kami nung araw. Mga minamahal. And then, so sunod na araw, hindi ulit ako pinasasamba kasi maglalaba. Pero sabi ko, magsamba po ako at yung pong lahat kong labahan, kasi pagka isang linggo kasi maglalaba ako, mga kapatid eh. Every Sunday, maglalaba ako 3 sako. Mga kapatid, sinako-sako kasi naglalaba kami sa ilog. Eh yung dalawa kong kapatid, no, yung kapatid kong babae na nasa Makati ngayon, 4 years po ang agwat namin. At silang dalawang kapatid ko na kasunod niya ay magkasunod. Sila yung sinasama ko pag naglalaba ako. Nagbabaon kami ng pagkain. Umaga kami pupunta sa ilog para maglaba at hapon kami uuwi na dala-dala na yung nilabhan na, natuyo na. Ang sabi ko sa magulang ko ay sasamba po ako ng Sabado at yung Linggo ay labahan ko po lahat ng labahan. Trabahuin ko po lahat ng trabaho, mga kapatid. No, ganun yung. Kasi di naman makapaglaba yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, "Nay, magsimba ako." Sabi ng nanay ko, "Magpaalam ka sa tatay mo." Doon kami nakatira sa sakahan. No, nakapunta na ngayon ang Carson doon. Nung pumunta ako doon sa tatay ko, sabi ko, "Tay, magsimba po ako." Sabi ng tatay ko, "Magpaalam ka sa nanay mo." So nandun yung tulak-tulak, mga kapatid. Uwi ako sa amin, umiiyak ako dahil gustong-gusto kong magsimba. Yung ate ko na ikalawa sa amin, dahil ako po'y pangatlo sa magkakapatid at panganay na lalaki. Sabi ng ate ko, yung namatay na sinundan ko, Ate Gaga, pasimbahin nyo na yan si Bunso. Bunso kasi yung palayaw ko. Dahil yan lang yung mabait sa atin, mga kapatid. Yun ang sabi ng ate ko. Nandun yung, sabi ko, wow, nandun yung ate ko na parang sumusuporta sa akin. So pumayag siya, mga kapatid, dahil yung ate ko kasi may sakit siya sa tuhod. No, hindi siya makalakad na malayo. So ganun, mga kapatid. So grabe yung pag-iyak ko at yun pumayag yung tatay at nanay ko, grabe yung pakiusap, grabe yung luhod ko. Dumating yung panahon, mga kapatid, na talagang pag Sunday, nandun yung trabaho ko, laba, no, labandero, mga kapatid. Nang Linggo, 3 sako yan, no, buhat-buhat ko papunta sa ilog, mga kapatid. Yun ang akin naging cycle. Basta yung Sabado, hindi lang ako mawala sa simbahan, mga kapatid. At doon talagang kahit malalayo ang mga kapatid ay pumupunta kasi sa simbahan, nilalakad namin, mga minamahal. Kahit maulan, no, kahit maulan, mga kapatid, minsan pupunta ako sa simbahan na maulan, tatawid ako sa ilog na may baha, no, hanggat matawid ko, tinatawid ko makasimba. Grabe yung pagpasalamat ko sa Panginoon sa time na yun, mga kapatid, na talagang hindi niya ako pinabayaan, no, mga kapatid. No, tatawid ako sa ilog, sasamba. Pagdating ko doon, walang tao sa simbahan, maliban doon sa elder, si Lolo Tasio Arsenal, na dumating yung panahon na nagsamba kami lang dalawa. Mga kapatid, may pagsamba, dalawa lang kami. Ang sabi ni Lolo Tasio, Bones kasi ang tawag sa akin, Bones, ako magpipreside, tapos ikaw aawit. Pagbaba mo, ako magsisermon. Ganun, mga kapatid, ang nangyari. Ang nangyari, mga kapatid, mag-preside daw. May buntag may buntag. Magandang umaga, happy Sabat. Dalawa lang kami. Happy Sabat din. Ganito ang aming sequence ng aming program. Dalawa lang kami. Magpipreside and then aawit ako. Siya naman, pagkatapos siya makikinig, bababa doon. Pagkatapos, mga kapatid, na awit ko, bababa ako. Siya yung tatayo doon sa pulpito, magme-message. Siya yung magsasabat school, aawit ulit ako. Kami lang dalawa, mga kapatid, no? Alam ng mga kapatid yan ng Langgido pagka hindi sila nakarating dahil sobrang layo, mga kapatid. Ganon ang karanasan, mga kapatid. Dumaranas pa nga ako, mga minamahal, makapagsamba lang. Tinatanggal ko yung mga damit ko, tinatapong ko sa kabila para hindi basa pag sumasamba, mga kapatid. Ganon ang karanasan namin, mga minamahal.
At doon din po natuto yung inyong lingkod sa paggigitara dahil yung simbahan meron pong gitara, hinihiram ko po yan tuwing Sabado, dinadala ko ulit pagka next Sabbath kasi yung tatay ko magaling sa gitara, siya nagtuturo sa akin ng pag-awit. At isa sa mga kanta na itinuro sa akin, yung pong Jesus Lover of My Soul na inawit namin natidang kanina. At isa sa pinakapaboritong awitin ng araw, yung awit na pagsubok, mga kapatid, no? Na pagsubok ay huwag mong tingnan, baka maging hadlang. At kung layunin mong siya'y paglingkuran, sa Diyos ka tumingin at huwag sa sanlibutan, mga kapatid. So dumarating yung punto na grabe yung karanasan ng pag-iyak ko, mga kapatid, na makasamba lamang. Ngayon nakikita ko yung mga kapatid, yung mga kabataan, laging late sa simbahan. Sa amin, sisikapan naming nilalakad, makarating lang sa simbahan, mga kapatid. I was 14 years old, no? 14 anyos ako dati nung ako po ay nabautismuhan, mga kapatid, no? 14 anyos. At nung po ako ay nabautismuhan, tuloy-tuloy, mga kapatid, ang aking paglilingkod pagka Sabado sa simbahan, sa Linggo sa tahanan, sa mga trabaho, paglalaba, pagguha ng panggatong, no, mga kapatid, at katulong ng tatay ko. Pagka Monday to Friday, eskwela, dumarating pa yung punto, mga kapatid, na nakasagutan ko yung aming katikista ba tawag doon, na nagdadala ng katisismo, tawag yan, ay sabi niya sa amin, mga anak, sabi sa akin, magsimba kayo tuwing Linggo. Kaya ang tanong ko sa kanya, saan niyo po nabasa na kailangang mangilin at magsimba tuwing Linggo? Nasyak siya dahil bihira yung Adventist doon sa amin. Dumarating din yung punto, mga kapatid, na sinasabihan kami ng teacher namin na parang inilalait kami ng mga Adventist. Ilang piraso lang kami doon, 4. Ako lang yung lalaki, mga kapatid. And then, mayroon kaming mga exam. Alam niyo yung exam, mga kapatid, na National Achievement Test, yata yung natidan, na Sabado. Sabi ko, kailanman hindi ako mag-i-exam ng Sabado. Nakiusap ako sa teacher ko, hindi po ako mag-i-exam ng Sabado. Pupunta ako dito sa Leong, sasamba, mga kapatid. Kaya, nung panahon na yun, wala pang batas na pwede kang i-excuse. Wala pang batas na ganun. Kung ayaw ng teacher, ayaw talaga. Yung teacher ko, mabait naman, ay pinayagan ako na mag-special exam, mga kapatid. At sa biyaya ng Panginoon ay pumasa naman. Dahil mas inuna natin ang Panginoon. Yun ang isa sa magandang bagay, mga kapatid. Kumbaga, ipaalala sa iyo ng Panginoon na ikaw ay dapat unahin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay bago ang mga gagawin mo. At yung mga bagay na kailangan mo ipagkakaloob ng Panginoon, mga kapatid. Noon panahon na yung, mga kapatid, ganun na naging cycle at talagang dumating yung mga pagsubok na minsan hindi ko maisip, mga kapatid. Subalit nandoon yung gabay ng Panginoon. Dito kasi ngayon, mabilis lang ma-reach out dahil pwedeng mag-cellphone. Nung panahon sa amin, walang cellphone . Di mo makumusta yung isang kapatid. Di mo ma-chat. Di mo matawagan, bihira yung signal. Wala naman masyadong cellphone. Bihira madalaw dahil malalayo. Magkikita lang tuwing Sabado. Mga kapatid, dumating pa yung panahon na kinalulungkot ko na yung mga kasamahan kong nabautismuhan, wala nang natira, mga kapatid. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon, bagaman doon sa naalala ko, wala nang natira na mga kasamahan ko sa bautismo. Lahat po ay nabackslide. At graduate ako ng high school na ganun ang naging buhay, mga minamahal na mga kapatid. Talagang basa ng Biblia. Nung po ako'y nag-college na, mga kapatid, nung nag-college na po ako, ay dumarami yung mga naging kilala ko na Adventist. Dahil sa iba't ibang lugar, makikilala mo doon at may grupo pala doon sa college na public school na Amicus kung tinatawag, na hanggang ngayon ay kilala, mga kapatid, kilala yung mga Amicus na group even dito sa Manila, doon sa probinsya. At doon nakakilala ako ng mga kaklase ko, mga saksi, Pentecostal, mga born again, ayan, Iglesia ni Cristo, mga kapatid. At doon ko po lalong
lalong pinag-aaralan yung mga salita ng Diyos, mga kapatid. At dumating yung punto na may mga sharing kami. Ito yung mga panahon, di natin maiwasan, may sharing. Yung dugo ko dati ay talagang nandoon yung desire ko na laging makipag-sharing, mga kapatid. At isa sa paborito kong pakikipag-share yung about sa karumal-dumal, about sa tinatawag nating Sabbath, mga kapatid. At sa mga iglesia, yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, ginagawa namin dati, mga kapatid, kasi yung aming district pastor, si Pastor Buhos, ay inorganize niya yung pong Amaykos. At ang ginagawa namin, every Sunday, pag Saturday kasi, ginagawa ng Amaykos ay dumadalaw kami sa iba't ibang churches natin. No? Na dinadalaw namin, kami yung nagdadala ng program, umawit kami para ma-inspire at tulungan naming patuloy na maging active yung mga kabataan din doon na hindi miyembro ng Amaykos. At pagka Sunday, ang ginagawa namin, kinokontak namin before Sunday, pumupunta kami sa iba't ibang simbahan, iba't ibang samahan like Baptist, UCCP, of course, sa Catholic din na kami pumunta kasi pag pumunta kami doon, di ka naman recognize na na ikaw ay Adventist o ano man. Di kami recognize. Basta pag pumasok ka sa Katoliko, automatic, parang Katoliko ka o Romano Katoliko. So pumasok kami sa ganun, sa iglesia, sa Pentecostal, yan. Ngayon, ang ginagawa namin, nakikipag-usap kami mga minamahal na mga kapatid. Before ang araw, nakipag-usap kami na kung pwede po na makadalaw sa inyong simbahan just to observe and pwede mag-share, ganyan. Sure, sabi nila. So una po namin pinuntahan ay yung pong Calvary Baptist, mga kapatid, no? Yung Calvary Baptist. At yung Calvary Baptist na yon na pinuntahan namin, ako kasi nung ako po ay kahit nung bagong bautismo, mga kapatid, sanay na ako magsuot nung long sleeve o di kaya short sleeve, mga kapatid, short sleeve. At lagi po ako naka-Amerikana. Yung Amerikana ko nung araw, isang piraso lang na nabili ko sa ukay-ukay. Bawat pagsamba, sinusuot ko yun, mga kapatid. Sinusuot ko yun at lagi ako naka-necktie dahil maraming necktie, mga kapatid, sa ukay-ukay. Ayun, sinusuot ko yun lagi. Kaya nung bagong dating ako, napagkamalan ako doon sa katayangan na teacher kasi lagi ako naka-long sleeve na fino-fold ko hanggang 3/4, mga kapatid. Napagkamalan ako. Kaya nung pumunta kami, naka-long sleeve ako, pumunta kami doon sa pastor ng Baptist. Sabi ko, Pastor, good morning. Kami po ay mga kabataang Adventist o mga Adventista at gusto naming magpaalam na pupunta kami sa inyong simbahan para mag-observe. Sabi niya, sure. Ikaw ba ay pastor ng Sabadista? Yun ang tanong sa akin dahil yung akin pong suot pampastor na, mga kapatid. Sabi ko, hindi po, mga kabataan lang po kami at gusto naming mag-observe. Kaya pumunta kami, mga minamahal na mga kapatid ng mga kabataan. And then pumunta kami roon, grabe, may sayawan pala doon kahit sa Baptist, no? May mga gumaganong praise the Lord. At pinasalita kami, no, mga kapatid. Ang sabi ng aming pastor, ni Pastor Buhos, wag po kayo magdala ng Biblia para hindi kayo mapagkamalang makipagdebate. So pumunta kami doon, nag-sharing kami, mga kapatid, nag-sharing kami at talagang maganda yung welcome sa amin. Pinaawit kami roon at maganda yung naging friend namin, mga kapatid. Na-reach out namin. And then, pagka next Sunday, pupunta kami sa UCCP. Alam niyo yung UCCP? United Church of Christ in the Philippines. At ang tawag sa kanila pong leader ay Reverend. Doon sa kanilang pagsamba, meron tinatawag na Sunday School. Ayan, sa atin may Sabbath School tayo, di ba? Sa kanila may Sunday School. At doon sa Sunday School nila, separate ang youth sa mga adult. Kaya doon sa panahon na yon ay pumunta kami doon sa youth. Ayan, yung leader nila, mga kapatid, ay babae at tidan sa youth. Ngayon, noong kami po ay welcome po natin yung mga friends natin na mga Sabadista. Ayan, Sabadista ang tawag eh. At noong panahon na yun, mga kapatid, noong sila ay nag-uusap sa salita na, ang sabi ay, pwede bang magtanong kami? Sabi nung isang kabataan na UCCP, pwede ba magtanong kami sa inyo? Ang sabi po namin ay, pwede ba yun? Sabi nung aming youth president sa aming Amaykos, si Archie Gomez, ay, sige,
at ikaw na ang sumagot. Sabi ko, bakit ako? Ikaw yung president. Ikaw na. Nagsabi. Sabi ko, sige po. Ang tanong nila, bakit kayo'y di kumakain ng baboy? Ayan, yun ang tanong sa amin. Sila yung may Biblia, doon kami, sabi namin, pwede bang mahiram yung inyong Biblia? Dahil iisa lang naman yung Biblia ang ginagamit natin. Pwede bang mahiram yon? O sige, kamo. Di, sinagot namin. Ang nangyari mga kapatid, kami yung nagba-Bible study sa kanila. Instead na sila yung mag-share sa amin dahil bisita nila kami, ang ginawa, kami yung pinasalita at gamit yung Biblia nila. Tanong nila yung about sa karumal-dumal, about sa Sabbath, anong kaibahan sa Adventist sa UCCP, at dumating yung panahon mga kapatid na naging interesado yung kanila pong leader. Yung leader ng kabataan naging interesado at naging Bible students namin mga kapatid. At naging Adventist, mga minamahal. No, yun ang naging bunga, mga kapatid. Napunta din kami sa Pentecostal, kaya meron akong friend na dalawa hanggang ngayon, friend ko pa sila, kahit sa Facebook, yung dalawang pastor ng Pentecostal na napakababait, si Pastor Wilgar Cababan at si Pastor Noe Villanueva, na nung naging magkaklase din kami sa college, mga kapatid, although pastor na sila, at ako ay membro ng Adventist, bagong membro, naging magkaklase kami at magkatabi kami laging tatlo. Ako lagi sa gitna pagka magkaklase kami. Ako lagi nasa gitna mga kapatid. No? At hindi kami nagdedebate. Ang lagi lang namin napag-usapan nung araw, yung Matthew 3:15 hanggang 16 na sa kanila kasi Juanes, sa atin may 3 persona. So pagka ganon, pagkatapos ng usapan namin, kumakain kami. Ganon nangyayari mga kapatid. At dumating yung panahon mga minamahal na mga kapatid na kasi nung nag-aral ako ay ang nag-support sa akin pinsang ko. Dumating yung panahon mga kapatid na nagkaroon kami ng Student Week of Devotion na 14 kami na mga estudyante ng Amicos na mag-share. Alam niyo yung mga Student Week of Devotion, parang week of prayer. 2 linggo yun at 14 din kami ng mga speakers mga kapatid. Ang naging part ko ay yung Sabbath, mga kapatid. Dumating yung panahon na natapos na at nagkaroon pala ng pag-uusap yung board na magkakaroon ng Voice of Youth. At ang napili po ng board at ng pastor ay ang inyong lingkod na maging speaker sa isang Voice of Youth, mga kapatid. Sabi ko, Pastor, hindi pa ako masyadong bihasa at di pa ako masyadong magaling sa Biblia at paano pag-share. Binigyan po kami dahil 8 po kami noon, binigyan po ako ng outline. Kaya nung first time kong magsalita ng aming Voice of Youth, mga kapatid, talagang nanginginig ang aking tuhod at pati ang aking dila, mga kapatid, nanginginig. Napakahirap. And then, mga minamahal, noong panahon na yon, mga kapatid, ay sabi noong mga tao na nakikinig, bakit napakaseryoso naman ng speaker natin? Ang sabi. Kaya ang ginawa ko mga kapatid ay gumawa ng paraan na hindi masyadong seryoso. Kaya medyo nagpapatawa na ng konti at padami yung tao. That was my first time na makapag-share ng salita ng Diyos, mga kapatid. Talagang nandoon. Pero mahirap sa aking kalagayan dahil nagkaroon kami ng Voice of Youth, pangangaral sa labas, pero sa family namin, ako pa lang ang Adventist. Napakahirap mga kapatid. Ako pa lang ang Adventist. May panahon na kakain kami ng aking family, iba ang aking ulam sa kanila. May panahon na ang ulam nila ay pusit. Ang ulam nila ay baboy. Ang ulam ko ay sardinas. Ang ulam ko ay iba sa kanila, malunggay, mga kapatid, no? Magkaiba kami ng ulam. And then, nung kami nag-crusade, mga kapatid, no, for 2 weeks, mga kapatid, no, Voice of Youth, naikwento ko na sa inyo na merong lalaki na lasing na lasing, umupo doon sa harap ng stage atidan. At ang sama ng tingin sa akin. Ang sama ng tingin. Grabe ang kaba ko dahil may dala siyang itak, atidan. May dalang itak. And then,
Tinapos ko ng maaga yung aking sasabihin, mga kapatid, no? Nung ako'y nagsalita na, pagbaba ko ng pulpito, tumayo siya. Kinabahan ako, mga kapatid. Tumayo siya, at nung siya'y tumayo, mga kapatid, ang sama ng tingin sa akin dahil lasing eh. At inabot niya ang kanyang kamay at kinamayan ako. Ang sabi niya sa akin, salamat Brad. Oh, ganun. Salamat Brad sa mensahe. Nindot kayo, ang sabi niya. Napakasarap ng mensaheng napakinggan ko. Aba, di sabi ko, hay salamat Panginoon. Ang sabi niya sa akin, hindi niya binitawan ng aking kamay, mahigpit na pagkahawak. Sabi niya, ito ang reliyon o ang samahan na matagal ko nang hinahanap. Aba, matindi. Mga kapatid, bukas ng umaga, pumunta ka sa bahay. Mag-Bible study tayo. Aba, napakaganda ng sinabi niya. Sabi niya, pumasok na ako sa iglesia, pumasok na ako sa Pentecostal, pumasok na ako sa dating daan, hindi ko nakita ang katotohanan. Aba, mga kapatid, bukas, pumunta ka sa bahay, mag-Bible study tayo. Di pinauwi na siya kasi lasing na lasing. Lumapit yung elder namin, si Lolo Abdon. Sabi niya, Brad Bonso, huwag ka maniwala niyan. Matagal niya sinasabi niyan at sinasabi lang niya yan pag lasing siya. Huwag ka maniwala, huwag niyong puntahan. Lasing yun. Sabi ko, bakit di natin subukan? Bakit di natin puntahan? Baka naman talagang siya ay seryoso. Pumunta kami mga kapatid ng alas 10 ng umaga. Nagkaligaw-ligaw kami dahil bundok yung lugar nila. At nakarating kami doon, magtatanghali na. Nandun siya sa kanilang bahay ay kubo lang. Nandun siya sa bintana, kumakaway mga kapatid. Kumakaway siya. Nandito kami, kumakaway. Di nakasmile kami ng paparating. Ang sabi niya, pagpasok niya, ang tagal nyo naman, kanina pa kami naghintay, mag-asawa. Nasa kami mga kapatid at naghanda pa ng snacks mga kapatid. No? Naghanda pa ng snacks. Kaya, nung nangyari mga minamahal na mga kapatid, sila'y pure na Katoliko, sila mga kapatid ay tuloy-tuloy ang Bible study hanggang sa sila'y naging Adventist. Kaya noong sila po ay nabautismuhan, mga kapatid, nabautismuhan sila na I think 32 mga kapatid, purihin ang Panginoon. 32 pamilya ang nabautismuhan mga kapatid. Lahat sila Katoliko na katulad ko mga kapatid. Dahil nalaman nila ang katotohanan tulad ng inyong lingkod. Sinuri ko ang aral ng Katoliko na kahit na ako'y Katoliko nung araw, sinuri ko hindi pumapasa sa aral ng Biblia mga kapatid. Kahit anong tanong ko, hindi talaga, di pwedeng hindi masagot ng Adventist. Nasagot mga kapatid. Kaya hanga ako hanggang ngayon. Kahit ako'y nakapagtapos ng theology mga kapatid, hanga ako sa 3 magkakapatid na langgido na napakagagaling sa Biblia at nasasagot. At sila yung humaharap kahit sa mga reform, mga Sabbatarian, mga Retinine, sila mga kapatid. Kaya hanggang sa ang inyong lingkod mga kapatid ay dahil ako po ay naglayman muna ng halos 1 taon sa lugar na yon dahil pinanatili yung pag-nurture noong nabautismuhan na nasa almost 30 o nasa 32 yata mga kapatid. At may mga inorganize ako doon na singing group at tuloy-tuloy hanggang sa ako ay ang sabi ng district pastor, Pastor Buhos, pumunta ka sa SIPAC, Central Philippine Adventist College, mag-aral ka ng theology, sabi sa akin. Ang dala-dala kong pera mga kapatid ay 1,500. Bigay ng mga kapatid. Nagpaalam ako sa nanay at tatay ko, di pumayag ang tatay ko mga kapatid. Ang pera ko hindi nakarating sa SIPAC, sa Central Philippine Adventist College. Nakarating siya sa Naga View, sa Bicol. Pumasok ako doon mga kapatid, wala akong dalang pera. Nag-enroll ako late na mga kapatid. Ang trabaho ko, janitor. Tagalinis sa bakuran. Tagalinis sa ground. At nag-apply ako ng security. Student security guard, mga kapatid. Yun naging trabaho ko. Dumating yung panahon na walang makain, working student. Nagkasakit ako, di ako makabangon. Trabaho, eskwela. Lalo na nung sinabi ko sa tatay ko, mag-aral ako ng pagkapastor, hindi ako tinanggap ng tatay ko.
Sabi pa nga ng tatay ko nung araw, ay hindi maganda ang iyong pinasok. Nagalit yung tatay ko, mga kapatid. Galit na galit siya. 3 years kami hindi nagkita nung panahon na yon. Sa aking pag-aaral, mga kapatid, dahil nalaman ko na ang katotohanan, talagang dala-dala ko ang akin lamang pananampalataya, ang aking puhunan. Dumating yung panahon na wala akong makain. Ganun ang ano, mga kapatid, no? Pag ikaw ay working student, pag hindi ka madiskarte, wala kang makain. Ginagawa namin dati, naglilinis kami sa gilid ng bahay ng aming teacher para mabigyan kami ng pagkain, para mabigyan kami ng konting halaga ng pera. Yung amin tiyan ay parang kinukurot na sa gutom. Mga katabi, minsan ang kinakain namin niyog, iniihaw namin, malagyan lamang ng tiyan. Nanghihingi kami ng tutong sa cafeteria. Minsan, di pa kami nabibigyan ng mga kapatid. Nanghingi ng tutong. Wala talaga, mga kapatid. Napakahirap. Sabi ko, dinala ako ng Panginoon dito, di ako pagugutuman. Di niya ako pababayaan, mga kapatid. One time na ako'y naka-duty, sabi ko, Panginoon, wala akong makain mamayang tanghali paglabas ko. Ano po ang aking pagkain? Noong po ako ay mag-out na, mga kapatid, ito'y napakaganda ng istorya. Hanggang ngayon ay saksi ang aking teacher. Mayroon akong teacher na Bisaya, taga Mindanao. Si Pastor Luther Bindanillo. Siya po nung panahon na yon ay bagong graduate sa kanyang master's degree sa IAS. Siya ay na-assign doon at naging teacher namin. Naging kaibigan ko, naging mentor ko sa singing group. Siya ay pauwi, mga kapatid, o palabas ng campus. Sabi niya sa akin, Mel, sama ka sa akin. Bakit, Pastor? Sabi niya, sama ka sa akin. Noong lumabas kami, mga kapatid, bumili siya ng 10 kilong bigas. Bumili siya ng gulay at mga ulam. Hindi ko in-expect na para sa akin. Noong kami pauwi na, tinulungan ko siyang magbitbit ng kanyang mga dala. Ang sabi niya sa akin, sayo yan, sayo na yan. Sabi niya. Sabi ko, talaga, Pastor? Oo, sayo yan. Sabi ko, Panginoon, salamat. Talagang ikaw ay napakabuti. Gumamit ka ng tao para ako'y bigyan. Nung ako na, mayroon kasi akong super kalan doon, mga kapatid. Nung ako'y magluto na, naubos ang gas, wala akong pambili, wala namang pera. Mga kapatid, dahil dala-dala ko yun pag nag-duty ako, wala. Noong dumaan yung teacher ko, sabi niya, uwi ako sa Manila, sa Cavite. Uwi ako. Meron akong, kasi sa summer na yun, mga kapatid, ako'y working student, nandun lang. Sabi niya, meron akong gasol doon. Wala pa masyadong bawas, ipapagamit ko sa iyo yon dahil babalik pa naman, ang balik ko pa naman ay 2 months after. Sabi niya, sabi ko, sure ka, Pastor? Oo, gamitin mo. Kaya doon, mga kapatid, nakita ko, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Hindi mo ako pinabayaan. Mga kapatid, ang puhunan, pananampalataya. Pagka aking binabalik-balikan ang aking karanasan, talagang nakita ko ang Diyos napakabuti, mga kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Talagang, kung makita niyo yung aking picture nung araw, napakapayat ko, mga kapatid. Payat na payat. Kaya mga nakakita sa akin, pag nagkita kami ngayon, sabi niya, sobrang taba mo na. Sa personal naman, hindi naman sobrang taba. Pero, sobrang payat ko lang nung araw, mga kapatid. No? Napakalaki ng diferensya. Talagang, pagka ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo maranasan yung pong sasabihin mong pinabayaan ka ng Diyos, hindi. Kundi diyan mo makita na ang Diyos gumagawa para sa iyo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung pawis, yung luha, danas yun, mga kapatid. No, yung aming supervisor sa farm, pinupuntahan ko. Dahil sa nakita niya, ako'y masipag, Sir Fred Gatunggay, napakabuti na teacher ko na yan. Binibigyan ako ng gulay, mga kapatid. Binibigyan ako ng gulay. Minsan yung pagkain ko, puro, 1 linggo, puro pitsay, mga kapatid. No? Puro nilagang pitsay. Kaya pagka nagpupo ako, green ang kulay.
Grabe ang karanasan mga kapatid. Minsan, puro kamatis. Meron din dyan, Mr. and Mrs. Julia, na talagang napakabait sa akin. Pagka dumadaan sila, binibigyan ako ng itlog na pula. No, yun ang negosyo nila. Mga kapatid, lalaki ng tagyawat sa mukha ko eh. Yun ang pagkain ko mga kapatid. Minsan wala akong pagkain. Naka-duty ako, kung makapunta kayo sa Nagabyo, nandun yung gate, ang layo sa school. Naka-duty ako, walang makain. No, kutoy na kutoy, ang tiyang ko mga kapatid, nakatayo. Dadaan sila mga kapatid, no? Ipayat ako, malaki ang tainga, no? Halata nila wala pa akong kain, binibigyan isang tray ng itlog na pula, kinakain ko mga kapatid. Tapos, no, lalaki ng, kaya yung mukha ko mga kapatid, huwag kayong magtaka pag nakita niyo ako in person, lalaki ng lubak-lubak. Dahil sa tagihawat mga kapatid, no? Bakas ng itlog na pula mga kapatid, no? Ganon. Grabing karanasan mga kapatid. Pagka umaasa lang ako sa mga magbibigay mga kapatid, umaasa ako sa mga tao na ginagamit ng Panginoon. May kaibigan ako dyan na napakabuti. Si Sir Jerry Navarro. Kaibigan ko sa singing group. Pagka alam niya wala akong pagkain, nangunguha siya ng mushroom. Dinadala niya sa akin, mushroom. Pinapaksiw namin mga kapatid. Yun ang pagkain namin. Grabe na karanasan mga minamahal na mga kapatid. Hanggang sa nakapagtapos ang Diyos, napakabuti mga kapatid, no? Yung tatay ko nung araw pag umuwi ako, malakas manigarilyo. Galit sa akin mga kapatid. Dumating yung panahon pag umuwi ako sa amin, yung mura ng nanay ko pag nagagalit, malutong. Yung tatay ko, malutong. May tuba pa lagi. Pero dumating yung panahon na napakabuti ng Panginoon. Prayer, mga kapatid, is very powerful. Dahil ang Diyos, kapag tinatawag mo anumang oras nandyan. Ang Panginoon, mga kapatid, He is available 24 hours. Jeremiah 33 verse 3. Yan ang talatang pinanghahawakan ko nung ako'y nag-aaral, mga kapatid. Jeremiah 33 verse 3. Tawagin mo ako at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Ganon kabuti ang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. No? Hanggang sa nagtataka kayo bakit maaga akong na-expose, no, sa mga programa na kilala. Yun pong mga ngaral natin magagaling, Brother Johnson Amican, Brother Richard Thompson, Brother Jerry Sevilla, Brother Ronald Obidos. Sila po yung pinapanood ko dati, mga kapatid. Sila yung pinapanood ko dati, mga kapatid. At dina-download ko yung kanilang video, mga kapatid. Kaya, ganun na lamang, mga kapatid, no? Yung eagerness ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, naniniwala ako sa sinabi ng Panginoon kay Joshua, ang salita ng kautosang ito'y huwag mong ihiwalay sa iyong bibig. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, mga kapatid. No? Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. So doon, mga kapatid, no? Doon ang panahon na yon na mga kasama ko, ganun din. Andun sila Resty Argawanon, mga pastor na ngayon. Darwin Rimulta, Raymond Pipito, Johnson Gomez, no? Kung kilala niyo yung mga kapatid. Mga kasamahan namin yan. Mga kasamahan namin na grabe ang karanasan. Sipag at tiyaga, meron kang lalagain, mga kapatid. At, noong kami nakabalik na sa Masbate, mga kapatid, I am so proud na yung tatay ko na bago ang buhay. Yung tatay ko, hindi na siya galit. No? Dahil galit eh. No? Hindi na sila galit. Nung unang uwi ko, nung ako'y nag-aral ng pagkapastor, nung unang uwi ko, yung tatay ko, umiyak siya, niyapos niya ako, at hinaggan at namimiss nila ako. Para akong tupang nawalay, mga kapatid, yung prodigal son na bumalik. And then, yung pagtanggap nila sa akin ay gano'n na lamang, mga kapatid. Dahil sa aming family, sa side ng nanay at tatay ko, ay walang Adventist, walang naglilingkod sa Panginoon. Kaya pagka
umuwi ako sa amin, nandun yung respeto nila, mga kapatid. At yung tatay ko talagang nabago. Although, noong panahon na yun na hindi pa siya Adventist, malakas manigarilyo kapag umuwi ako sa amin, mga kapatid. Sabi ko, ma, nasaan si Papa? Nasa likod, nagsisigarilyo. Pero pray ako ng pray. Sinasama ko silang sumamba kahit na minsan labag sa loob nila, mga minamahal na mga kapatid. And then, dumating yung panahon na yung nanay ko nag-decide na magpabautismo. Kasi yung ang sumunod sa akin na naging Adventist, mga kapatid, yung brother ko na ikakasal this coming April, na grabe kabugoy, no? Sugarol, bisyoso, ang haba ng buhok. Pero pagka nag-uusap kami, ang sabi niya, ibang-iba ako sa kuya ko, sabi niya sa akin. Nag-decide siya na magpa-Bible study at nagpabautismo. Hanggang sa yung nanay ko, nagpasya rin, at yung isa kong kapatid na babae, at hanggang yung tatay ko. At salamat sa Diyos, sila ngayon ay isang ganap na lingkod ng Panginoon. Kaya walang imposible, mga kapatid. Dati kasi umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, marami akong nadadala sa iyong paanan. Pero yung family ko, hindi ko madala. Marami akong taong nabigyan ng pabalita ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Pero yung family ko, hindi ko madala. Yung tatay ko, yung nanay ko. Natatawag yung nanay ko, sasabihin niya yung tatay ko, nag-away na naman sila, lasing, mayroong utang sa sugal. Magulo, mga kapatid. Subalit dumating yung panahon kapag tinawagan ka ng Panginoon, naroon talaga, mga kapatid, yung hindi mo pwedeng tanggihan. Sabi ng tatay ko, paano ka nagpasya? Ang sabi niya, kasi iniwan niya na yung sigarilyo, iniwan niya na yung inom, iniwan niya yung pagkain ng karumaldumal. Ang sabi niya, pagka inaamoy niya na yung baboy, hindi pa siya Adventist, nandidiri na siya, nasusuka na siya, mga kapatid. Sigarilyo, yung una niyang iniwan. Sugal. And then, alak, mga kapatid. At of course, yung karumaldumal, talagang nabago ang buhay. At siya ngayon ay laging nagbabasa ng Biblia at laging nag-aaral. At kung inyong mapakinggan, may testimony silang very short, Bisaya lang yung aking nanay at tatay. Talagang naging way, yung nanay ko na muntik na siyang mamatay noong last June. Mga kapatid, no? Muntik na siyang bawian ng buhay, subalit naging paraan kung bakit ang tatay ko nagpasya ng bautismo, kasama sila ng nanay ko. At napakahirap sa kalagayan ko, mga kapatid. Sila hindi pa Adventist at ganun naging kalagayan nila. Natatawag yung mga kapatid ko na yung nanay ko, grabe. Tapos ako nasa gitna ng pangangaral. Habang ako ay nag-aaral para sa paksa sa gabi, tumawag yung kapatid ko, iyak ng iyak, na yung nanay ko, grabe. Kailangan dalhin sa ospital. Hindi ko malubos maisip yung aking nararamdaman. Grabe ang aking hagulhol. Panginoon, ano ang gagawin ko? Itong karanasan ko na habang nagpiprepare ng pabalita para sa mga tao, ganito nang nangyayari sa aking family. Naging daan, mga kapatid. Ipinakita sa akin ng Panginoon. Ipinaunawa sa akin. Naging daan para maging ganap na kanyang mga lingkod, yung kanyang pagkatawag sa aking pamilya. Kaya, nung gabing yun, tumawag yung tatay ko. Ang sabi niya, nagpasya akong magpabautismo. Kaya ang sabi niya sa nanay ko, yung nanay ko hindi makapagsalita. Magpagaling ka. Sabay tayong magpabautismo. Isang napakalaking kagalakan, no? Tumawag yung tatay ko, pauwi kami ni Ate Dan galing sa church. Tumawag siya. Ang sabi niya, anak, nagpasya ako magpabautismo. Sabay kami ng nanay mo at yung isa kong kapatid. Kaya nyo makita nyo, mga kapatid, no? Yung nasa picture, meron pa kaya Ate Dan yan? Sila'y nabautismuhan. Grabe ang galak sa aking puso na yung matagal mo na dinadalangin, kasama mo na ngayon sa paglilingkod, mga kapatid. Yung dating galit sa'yo, pinagbabawalan kang sumamba. Dahil maraming trabaho, ngayon kasama mo na sa paglilingkod, mga kapatid. Sabi nga ng tatay ko nung nag-testimony siya, dati talagang ang Sabado hindi niya pinapalagpas siya, nagtatrabaho siya.
Pero nung mabasa niya ang Biblia, mga kapatid, simula ngayon hindi na ako magtatrabaho. Kaya ang Sabado nakalaan, mga kapatid, no? May crusade doon sa aming lugar, no? Mayroon kasi munting lote kami sa barangay, yun ang ginamit, mga minamahal na mga kapatid. Talagang napakabuti ng Diyos. Kayong mga kapatid, no? May picture ka dyan natin, ha? Ayan, sige lang. Kayong mga kapatid, no, na yung pamilya ninyo ay hindi pa sa pananampalataya, yung pamilya ninyo na malayo pa sa Panginoon, ang aking payo, huwag nyo pong sukuang ipanalangin. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang tatay ko dati, akala ko hindi mabago ang buhay. Malayo malayo. Pag tinitingnan mo, malayo sa katotohanan ng siya ay makapaglingkod sa Panginoon. Malayo. Parang walang Diyos. Parang walang kinikilala. Hindi ko nga nakita tatay ko nagsimba sa Katoliko. Wala, mga kapatid. Kaya sabi ko parang walang pag-asa. Pero hindi mo ma-judge yung isang tao kahit na gaano siya kabisyoso, kahit gaano niya kapasaway, hindi mo ma-judge na ito, hindi na ito mabago, ito, ganito, ganyan. Magugulat ka na lang kung paano ang Diyos tatawag at kung paano ang Diyos mag-transform sa buhay ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya doon sa mga kapatiran, no, na akala nyo wala ng pag-asa, madalain yung family, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Mabuti ang Diyos. Una, ang magulang, ang family ninyo ang mag-uusig sa inyo. Mga kapatid, dahil magkaiba kayo ng kinakain, magkaiba kayo sa iba't ibang paraan ng pamumuhay, magkaiba kayo ng araw ng pinapangilin, uusigin ka. Pero yun yung panahon na darating ang panahon pag hindi ka titigil sa pananalangin, pag-isahin kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Iba't iba man ang ating karanasan, no, sa buhay. Kapag ang Diyos tumawag, hindi ka makatatanggi. Si Apostol Pablo, mga kapatid, di ba, pinersecute niya yung bayan ng Diyos. Pero, nung tawagin siya ng ating Panginoong Yesus, hindi siya makatanggi. Iba't ibang paraan ng pagkatawag sa atin, mga kapatid. Iba't ibang karanasan mayroon tayo. Pero, ito yung masasabi ko sa inyo. Kung nasa Panginoon tayo, magtatagumpay tayo, mga kapatid. Siguro itatanong niyo sa akin, bakit sa Adventist ka napunta? Marami namang samahang relihiyon. Marami namang samahan na pwede mong puntahan. Di ba ga? Marami naman. May Pentecostal naman. Meron pa nga nung pumunta kami sa Pentecostal Church, meron pa doon silang elder na nagsabi na, salamat sa Diyos, dati akong Sabadista, ngayon Pentecostal na. Hindi lang kami umiimi. Dahil Adventist, naging Pentecostal. Bakit hindi ako napunta doon? Bakit ako lilipat doon? Kung pareho lang naman sila ng aral, pareho lang naman sila sa ibang samahan. Ba't ka lilipat doon? Kaya nga sabi ko pag merong pang mas tama kaysa Seventh-day Adventist, lilipat ako, mga kapatid. Ba't ako mananatili kung mali? Tandaan nyo, mga kapatid, kung mayroong mas tama, lilipat ako. Pero hanggat ang Seventh-day Adventist, ang remnant church ng Panginoon, mananatili tayo sa pananampalataya. Mga kapatid, ba't ako lilipat doon? Pentecostal, ba't ako lilipat doon sa UCCP? Pareho lang, mga kapatid, walang pinagbago. Try to study, try to know the doctrine of the Seventh-day Adventist. It is very unique. Unique kaysa anumang samahan na mayroon ngayon sa sanlibutan, mga kapatid. Napaka-unique. Napakabuti ng Panginoon. Nandito ang Seventh-day Adventist. Kaya, doon sa mga kaanib ng Seventh-day Adventist, you must be proud of being a Seventh-day Adventist member. Maging proud ka dahil ikaw ay isang kaanib sa bayan ng Diyos. Ikaw ay isang miyembro ng simbahan na sumusunod sa aral ng banal na kasulatan, mga kapatid. Okay? Yan po, mga kapatid, ang aking may papayo. Huwag pong tumigil sa pananalangin. Ito ay makapangyarihan. Grabe man ang inyong naranasan, grabe man ang inyong mga pagsubok na mapagdaanan, walang makain. Lalo na ngayon, marami na walan ng trabaho, huwag kayong maiwalay sa Panginoon. The more na sinusubok ka, the more na kakapit ka sa Panginoon. Mga kapatid,
Marami din pagsubok sa buhay natin, iba't iba. Pero mapagtagumpayan natin yun kung sa Panginoon tayo magtitiwala, kung sa Panginoon tayo kakapit at